Kinben Book 5, Chapter 123. Dikit ang naging laban sa pagitan ng Team 3 at Team 2. Nagbagong opensa ng Team 3 nang maging si Ian Manzano ang kanilang scorer. Maging si Hermosa nga ay napaseryoso nang dalawang sunod siya nitong tinirahan ng harapang mid-range shot. Ito ay yung pinakabatang nagpakilala kanina. Siya rin iyong mahiyain. Sabi nga ni Sandy sa sarili na muli na naman ngang binabantayan ang 6'3 na si Manzano. Pero ang naging galaw niya nitong pahuli, parang naging ibang tao siya. Bumigla nga ng harap si Manzano at sa paghawak niya sa bola ay bigla na lang siyang tumalon na kaagad na sinabayan ni Hermosa na dalawang kamay kaagad ang itinaas para maharangan ng vision ng batang iyon. Natamaan nga ni Hermosa ang bola sa pagkakataong iyon at ito ang medyo nagbigay ng pagbabago sa reaksyon ni Manzano. Nahuli na niya ang bitaw ko sa bola. Sambit naman ni Manzano sa sarili at makikita nga rin ng mabilis na pagngisi ni Sandy. Kapag paulit-ulit mong ginawa sa akin ang ganoong play, magagawa ko na iyang matimingan bata. Bulalas naman ni Sandy at sa pagtingin nila sa nagmintis na bola ay siya naman paglitaw ni Hercules Garcia na siyang nakakuha ng offensive rebound. Tumalon din agad ito kaso sa pagtaas ng bola ay bigla siyang nasupalpal ni Padua na buong lakas na ginawa iyon. Bumulusok ang bola sa sahig ng court at agad namang kinuha ni Buol ito. Pinatalbog na nga ni Buol iyon para pumunta sa kanilang side kaso nawala muli ang bola sa palad niya dahil sa biglaang paglitaw ni Villame. Na-steal nito ang bola na ikinaalarma ni Padua at Hermosa. Ang shot clock kasi ay na-reset at may natitira na nga lamang na 10 segundo sa kanilang laro. Lamangan ng isa ang Team 2 at ito rin ang dahilan kung bakit lahat sila ay agresibong naglalaro. Akin na kuya, bulalas agad ni Ian Manzano na agad na ikinaseryoso ni Sandy Hermosa na mabilis na bumalik papunta rito. Kay Ian nga ipinasa ni Villame ang bola at pagkatapos noon ay agad na pumesto si Hermosa rito upang dumepensa. Napaseryoso naman nga ang batang si Manzano. Pinatalbog niya ng isa ang bola at agad siyang humakbang palayo mula sa nasa kanyang likuran. Kasunod din noon ay ang pagtalo nito paharap sa basket. Dito na nga rin dumating si Padua at dalawa na nga sila ni Hermosa na sumabay sa nasa airing si Manzano na hindi man lang makikitaan ng kaba sa mga mata. Seryoso nitong pinagmasdan ng basket. Kahit nga tinakpan na ito ng palad ng dalawang players na sumabay sa kanya, ay nagawa pa rin niyang maitira ang bola nang hindi naabutan ng mga ito. Tinaasan nga ni Manzano ang bitaw sa bola at kasunod noon ay ang pagtunog ng buzzer na ikinaseryoso ni Padua at Hermosa sa kanilang paglapag. Umarko ang bola at makikita nga ang pagkuyom ng mga kamao ni Manzano nang pumasok pa nga ito. Napataas yan ng kamao at napatalon sa tuwa matapos ang game-winning shot niyang iyon na kinaseryoso ng dalawang players na nasa kanyang harapan. Sina Villame at Garcia nga ay napatakbo sa batang si Ian at kanila itong kinuyog. Ang lupit bata ng ginawa mo. Bulalas nga ni Hercules at si Ian ay makikitang tumawa ng masaya dahil ang sarap daw sa pakiramdam ng nangyaring iyon. Ang lupit mo Ian Manzano, sabi pa nga ni Villame na napatingin na nga lang kina Padua at Hermosa na parang nagsisisihan dahil sa nangyari. Talaga? Tinalo mo si Sin ng Blazers? Parang hindi naman wika pa nga ni Padua kay Hermosa. Panalo nga ang Team 1 at Team 3 sa naging match-up. Dito nga rin nagsalita si Coach Gary at sinabi niyang bukas naman uli mangyayari ang sunod na mga laban. Ayaw raw niyang mapagod agad ang mga kasama sa training camp. Bilang pagtatapos nga ng araw na ito sa kanila ay binati niya ang mga kasama sa training camp na mga players. Bukas na magsisimula ang tunay na training camp kaya i-ready ninyo ang mga sarili ninyo. Masayang wika ni Coach at pagkatapos noon ay sinabi niyang pwede nang magbalikan sa kanilang mga rooms ang mga players upang makapagpahinga. Maya-maya raw kasi ay dinner time na. At sinabi nga nito na sa dining area ng building sila kakain ng magkakasama. Maraming salamat po Coach. Bulalas naman ng mga manlalaro kay Coach Gary.
Bago nga lumabas ng court ang mga players, ay makikita nga ang paglapit ni Lebron kay Mendez na kinaseryoso ng mga naroon. Napangiti naman agad si Ricky nang mapatingin kay Kaidik na kalmado rin na nakatingin sa kanya. Nakakahiya, natalo ninyo kami. Hayaan mo, babawi kami sa sunod na maglaban ulit tayo. Wika nga ni Lebron at si Ricky ay napabuntong hininga. Walang nakakahiya sir sa nangyari. Ang importante ay nag-enjoy tayo na maglaro ng basketball. Isa pa, hindi naman iyon official game. 10 minutes game lang iyon. At kung sa tunay na laro ay baka natalo ninyo kami. Winika nga ni Mendez na kinaseryoso ng mga players ng Infernos at maging ng ilang mga kasama niyang kasali sa training camp. Marahang napangiti si Lebron at si Darius naman ay napangiti na rin dahil sa sinabing iyon ni Mendez. Ang humble ng isang ito. Kung sa ibang player, mararamdaman ko na ang pagyayabang sa salita pa lang, pero kay Mendez, walang ganoon. Sabi naman ni Darius James sa kanyang sarili, "Sige, see you na lang tomorrow. Magpahinga kayo. Alam ko ay 7 AM pa lang ay magi-start na tayo." Sabi pa nga ni Lebron na pinagmasdan din ng iba pang mga kasama ni Ricky. Pagkatapos nga noon ay lumabas na sila ng venue at makikita naman ng utility personnel sa loob na naglinis na after ng nangyaring paggamit dito ng mga players. Si Sandy naman ay agad na lumapit kay Ricky at inakbayan ito. "Ang lupit ng ginawa ninyo ah. Natalo ninyo sina Lebron. Bigyan mo naman ako ng tips sa mga ginawa ninyo." Wika nga ni Hermosa na ikinaseryoso naman ni Dave Padua na marahan pa rin hindi natutuwa sa pagkatalo nila sa Team 3. "Teamwork, iyon lang naman ang ginawa namin." Nakangiting winika nga ni Ricky na ikinaseryoso ng ilang mga kasama nila na naglalakad na papunta sa elevator. Agad nga ring napangiti ang mga naging kakampi ni Ricky sa laban nila. Tama nga raw ang sinabi nito. Hindi sila nagkaroon ng pagalingan sa paglalaro nila na kung ikukumpara sa ibang teams ay walang ganoong nangyari. Kung hindi ko kakampi si Mendez ay baka nagaya ako kina Padua at Hermosa. Sambit naman ni BJ Yasay sa isip na marahang napalingon kay Mendez na kasalukuyang kinekwento ni Hermosa. Matapos ngang makapagbihis ni Ricky nang makabalik na siya sa kanilang room ay agad na nga niyang tinawagan si Andrea. Makikita nga siyang nakatayo sa may bukas na bintana ng kanilang tinutuluyan. "Really? Natalo ninyo sina Lebron, Kaidik at Darius James?" Bulalas nga agad ni Andrea sa kabilang linya. Sina Kurt at Harry nga ay hindi maiwasang mapakinggan ang mga sinasabi ni Ricky kasi maririnig naman talaga iyon nang hindi inaasahan. Nabigla na nga lang din sila nang marinig nila na sinabi ni Ricky sa kausap nito na magagaling ang kasama niya kaya sila nanalo. Tapos may kakampi akong magaling na rebounder. Tapos isang magaling na outside shooter. Kasama ko nga sila sa room at sila ang dahilan kung bakit kami nanalo. Kasi magagaling ang mga kakampi ko. Malakas ang lineup namin. Masayang pagkukwento ni Ricky kay Andrea. Alam mo, hindi ako makapaniwala na ganito si Ricky Mendez. After kasi nang mapanood ko ang interview niya sa GMA7, ay akala ko ay mayabang siya at mataas ang tingin sa sarili sa pagbabasketball. Mahinang wika naman ni Kurt kay Harry na kasalukuyang naglalaro ng game sa phone nito. Pero hindi. Dagdag pa nga ni Harry Gardose. Napatango naman si Kurt Bundok. Kahit ako, bihira lang ang ganyang player sa lugar namin. Iyong magaling pero humble. Sabi naman ni Bundok at pakiramdam nila ay napaka-thankful nila dahil kasama nila si Ricky Mendez dito. Sa mga ginawa niya, naisip ko lang na mukhang seryoso talaga siya sa gusto niyang mangyari. Hindi ko siya nakitang kinabahan noong kalaban natin sina Lebron, Kaidik. Kalmado pa rin siya kahit pa naging dihado tayo sa kalagitnaan ng laban. Dagdag pa nga ni Harry Gardose na kinatango naman ni Bondok. Mga bandang 7:30 ay bumaba na nga sila sa dining area ng building at doon ay makikita nga sa isang mahabang lamesa ang mga pagkaing pwede nilang kainin ngayong gabi. Ang unang araw nila dito sa Bulacan. Magpakabusog kayo. Pero iyong eksakto lang ha. Sabi nga ni Sir Greg sa mga players na ganadong kumuha ng mga ulam at kanin na nakita nila. Masayang kumain ng mga players. At pagkatapos noon ay makikita nga si Sir Greg na lumapit kay Ricky Mendez at may ibinulong. Tapos na kasing kumain si Ricky ng mga oras na iyon. Ngayon na po ba? Tanong nga ni Ricky at pasimple namang napasulyap sa kanya ang ilan nilang mga kasamahan. Oo, sabi nga ni Sir Greg at makikita na ngang tumayo si Ricky matapos niyang uminom ng tubig.
Isinama nga siya ni Sir Greg sa lugar kung nasaan si Sir Nelson Cuangco. Medyo nakaramdam naman ng kaba si Ricky habang sila ay naglalakad muli papunta sa loob. Bakit daw po kaya? Tanong nga ni Ricky kay Sir Greg na tumango na nga lang. Mabait naman si boss, don't worry. Sabi nga ni Greg at napangiti naman ng pilit si Ricky nang makarating sila sa second floor. Sa isang pinto nga sa dulo ay kumatok na nga si Greg at pagkatapos ay binuksan na nila ang pinto. Dito na nga tumambad kay Ricky ang isang opisina. May mesa nga sa unahan at nakita niya si Sir Greg na nakaupo roon na kasalukuyang nanonood ng TV. Boss, naisama ko na si Ricky Mendez. Sabi nga ni Greg at napangiti agad si Nelson na pinupo si Ricky sa kabila ng kanyang table. Lumabas nga rin si Greg na lalong nagpakaba kay Ricky dahil sila lang ni Sir Nelson ang magkasama ngayon dito sa loob. Magandang gabi po. Kamusta naman ang pagkain? Okay ba? Okay po sir, masasarap po lahat. Sabi nga ni Ricky at si Sir Nelson nga ay tumingin na sa kanya ng seryoso. Nakikita ko sa iyo ang isang dating player na nakalaban ko noong kabataan ko. Po? Si PJ Duremdes. Sa totoo lang, ay alam ko na ang background mo. Kaya huwag ka nang magulat kung alam kong pamangkin ka niya. Isa pa, kaibigan ko rin si Isaiah kahit naging magkalaban kami noon sa pagbabasketball. Para tuloy akong bumalik sa nakaraan noong napanood ko ang laro mo kanina. Kitang kita ko sa iyo si PJ Duremdes na ni minsan ay hindi ko man lang natalo. Dagdag na kwento pa nga ni Sir Nelson na marahang ikinangiti ni Ricky habang nakikinig dito. By the way, hindi naman sa pagkakwento ng nakaraan ang gusto kong sabihin sa iyo. Hindi pa man nagsisimula ang training camp ninyo ay pinahanga mo na ako. Sa totoo lang, I saw how you lead your team sa larong iyon. May plano akong magpasok ng team sa PBA at kung papayag ka Ricky Mendez ay aalukin kita na sumali sa team ko. I also opened this idea kay Isaiah and he told me na tanungin ka. Hindi lang kita basta ipapasok sa team dahil I wanted you to become the team captain of it. Seryosong winika pa nga ni Nelson Cuangco na napatingin pa nga kay Mendez na alam niyang nabigla sa kanyang alok. PBA, ang pinakamalaking basketball league sa Pinas. Sabi nga ni Ricky sa sarili at pagkatapos noon ay nakita niya ang magandang ngiti ni Sir Nelson. Hindi ko naman sinabing tanggapin mo ang alok ko. Sinabi ko lang ang pwedeng mangyari kung sakaling tanggapin mo ito. Sambit pa nga ni Sir Nelson at si Ricky naman ay hindi maiwasang mapalunok sa mga narinig niya. This was my plan next year. As of now, patuloy lang kami sa paghahanap ng mga hidden gems na mga basketball players. At wala akong ibang makitang pwedeng mag-lead sa team kong plano kundi ikaw, Mr. Mendez. Dagdag pa nga ni Sir Nelson at ang mga sinabi nito ay talagang pumasok sa tainga ni Ricky. We will break the common system ng basketball ngayon. Pero this was just an idea and you are my number one option to be on that team. May ngiti pang winika ni Sir Nelson kay Ricky Mendez na talagang nabigla sa mga narinig niya.